Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan natin itong mga ilang personas na kung saan ay nakikitaan po natin ng mga kababalaghan. Nakikitaan natin na parang namamangka sa dalawang ilog. At nakikitaan natin na mukhang sila ang sisira sa magandang imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo ng ating bansa. Unahin natin itong si Nartates. Kasi nitong mga nakarang araw, di ba, tinitira nga natin itong Tolonges na ito dahil nga sa pagiging inutil ng bilang hepe ng kapulisan. Ngayon, kagabi habang ako po ay nakaupo at sinisilip ko ang napakalayong mga bituin, may sumagi po sa aking isipan at pinapakita sa akin kung bakit nagiging ganun ang nagiging galawan ni Nartates, ni John Vic Remulla at ni Boyeng Remulla. Umpisahan natin dito kay Nartates. Noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, base po sa aking nakalap na impormasyon, si Nartates po ay isa sa mga naging tauhan ni Bato de la Rosa. Si Nartates noon ay Brigadier General pa lang noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. At dahil nga sa itong si Nartates, ayon sa ating nakalap na impormasyon, ay malapit kay Bato de la Rosa at sa administrasyong Duterte, mabilis na tumaas ang ranggo nito. At sa Oplan Tukhang o sa EGK sa Pilipinas na nangyari, isa itong si Nartates sa naging utusan o nakabahagi o naging bahagi para pumatay ng libu-libong mga inosenteng Pilipino. At itong si Nartates, sa mga hindi nakakaalam, malapit ang loob nito lalong-lalo na sa mga opisyales na nagbigay sa kanya ng spot promotion. Ngayon, kung di rin ako nagkakamali, itong si Nartates ay may kamag-anak na kaklase sa PNPA ng anak ni Bato de la Rosa, na opisyal din ngayon sa PNP. So sa madaling salita, malalim ang ugnayan ni Bato de la Rosa dito po kay Nartates. Tulad doon ng sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes, kaya hindi nahuli si Bato de la Rosa kahit nasa loob na ng Senado at pwede namang abangan ang mga exit, back to back, front, gilid, lahat ng gilid, pero hindi ginawa dahil sinadya yon para makalusot si Bato de la Rosa. Dahil nga, sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes, dahil ayaw. So, para sa akin, hindi ko lang alam kung yung mga tao bang inilalagay sa pwesto ni PBBM ay kilala niya bang lubos, o pinapa-background check ba niya, o pinapa-imbestigahan ba niya, tinitignan ba niya kung ito ba ay maaaring maging kumbaga sa maaaring maging isang hadlang pa ito para makamit ni PBBM yung kabuuhang tiwala ng taong bayan. Ngayon, para po sa hindi nakakaalam, tulad na sinabi ko nito mga nakarang araw din, hanggat si Nartates ay nandiyan, yung mga kakampi po ng mga Duterte, yung malapit sa kanya, posibleng hindi po yan mahuli, lalong-lalo na't
kung ang hepe ay tulad ng sinabi ko, namamangka sa dalawang ilog. No? Na kung saan kapag hindi niya nagustuhan yung agos doon sa kabila, lilipat siya doon sa kabilang ilog. At doon siya mamamangka. So ibig sabihin, itong si Nartates ay ano to, kumbaga sa ano hindi tayo makakakuha ng magandang serbisyo mula sa taong ito. Dahil alipin ito o kakampi ito ng mga taong pinaghahanap ng batas. Alipin ito, kasama ito ng mga taong may pananagutan sa batas. So ngayon, sa akin lang, siguro kaya sinadya na hindi hulihin si Bato de la Rosa dahil maaaring may pinagtatakpan o maaaring may utang na loob si Nartates kay Bato de la Rosa na dapat niyang suklian. So yun lang yun. Yun ang mahirap. Kapag ikaw ay mayroong malakas o matinding utang na loob sa isang politikong may pananagutan sa batas, napaglalaroan ng batas. At syempre, hindi lang ang batas. Nabubudol pati ang mga Pilipino. Ngayon, bahala na po kayong husgahan o i-analisa ito pong ating nagiging topic ngayon. Ngayon, dumako naman tayo dito po kay Boying Rimulya. Sa nakikita ko dito po kay Boying Rimulya, mukhang pinaglalaroan din po tayo ng taong ito. Marahil ay kaya hindi nahuli itong si Bato de la Rosa dahil nag-usap itong si John Vic at itong si Boying. Para sa hindi nakakaalam, dyan po sa baluarte ni John Vic Rimulya, noong mga panahon na talagang grabe yung war on drugs ni Duterte, yung distrito na hinahawakan o ilalawigan na hinahawakan ni John Vic Rimulya bilang isang gobernador, laganap po dyan ang droga sa Cavite. Naalala ninyo? Yung mga natagpuan, nalaman ng PDEA na daan-daang kilo, libo-libong kilo na nasa shoplifter ba yun? Na nakalagay doon sa isang napakatibay na bakal. Diyan po sa Cavite yun. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, hindi kaya itong ibunyag. Diyan po sa lalawigan ng Cavite, malakas po sa mga Rimulya itong iglesia ng mga sungayan. At kung maalala ninyo, marami pong opisyal ng ating mga kapulisan na natuklas ang membro ng iglesyang sungayan na naka-assign sa nasabing lalawigan na siyang kumukontrol sa malawakang operasyon ng droga. So sa madaling salita, kaya malayang nakakagalaw ang isang sindikato o yung malaking sindikato dyan sa baluarte ng mga Rimulya dahil nakakakuha ng bilyones itong si John Vic Rimulya mula sa mga drug lords. Ibig sabihin, malalim at malawak ang koneksyon o malalim ang ugnayan nitong mga Duterte kay John Vic Rimulya. Sa katunayan, dahil sa lalim ng ugnayan ng mga Duterte nitong ni Boying Rimulya at ni John Vic Rimulya, kung maaalala ninyo, nung nahuli itong anak ni Boying Rimulya sa airport, nahuli yung kung di ako nagkakamali, marijuana na pagmamayari ng anak ni Boying Rimulya. Isa sa kumilos at gumalaw si John Vic Rimulya, maging etong si Boying Rimulya, nakaalyado ng mga Duterte. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, nung nahuli po yung anak
ni Boying Remulla dahil sa tawag nito, marijuana. Yung pinsan po nito na anak ni John Vic Remulla, sa totoo lang, may nag-impo po sa atin, dapat damay yon. Pero, para hindi na masyadong magulo at dahil para hindi maepektuhan ang pagiging gobernador ni John Vic Remulla, ginawa nila ito ng paraan. Ginapang nila ito, kinausap nila, sino? Si Bato de la Rosa, na siyang chief PNP noong panahon na yon. At dahil kay Bato de la Rosa, hindi natukhang itong anak ni Boying Remulla. Hindi natukhang. Sa halip na proteksyonan pa. Lalong-lalo na yung kasabwat nito na anak ni John Vic Remulla na maaring sumira sa pangalan ni John Vic Remulla ng mga panahon na yon bilang isang gobernador. Kaya hindi na ako magtataka ngayon kung bakit walang kahirap-hirap at buong tapang na pinuntahan ni Bato de la Rosa ang Senado kahit alam niya na kung talagang gusto ng NBI at gusto ng Philippine National Police na huliin si Bato, mahuhuli siya. Tama? Nasa loob, yung mga kriminal nga katulad ni Tevez nasa Timor-Leste dahil sa ginusto ng administrasyong ito, ginusto ng DILG dahil ginusto ng na talagang mahuli si Tevez. Ayun, hindi ba? Nahuli dahil gusto. Kaya nga tama yung sinabi ni Senador Antonio Trillanes, kaya hindi hinuli si Bato dahil ayaw. So ngayon, anong tingin ninyo sa ginagawa ni Boying Remulla maging ni John Vic Remulla? Ginagago tayo? Hindi. Binubudol tayo? Hindi. Kayo na po ang bahalang sumagot sa tanong ko na yan. Malamang ay kaya nyo nang sagutin yan. So, yun lamang po yung aking mga nakalap na impormasyon na marahil ay maaring maging kasagutan na rin para sa ilan nating mga kababayan na nagtatanong, nagtataka kung bakit ganun ang nangyayari. So, sa madaling salita, kaya hindi mahuli, kaya medyo may mga himala tayo, kababalagan tayong nakikita dahil itong magkapatid na ito na nasa posisyon ay may utang na loob sa nakaraang administrasyon. So, sana naunawaan po ninyo mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.